filtration. Kasi ang swimming pool, nire-record talaga namin yan na kailangan kumandar ang swimming pool kahit walang naliligo hanggat maaari 8 oras. Pero kung nagtipid kayo, pwede naman gawin natin 2 hours sa umaga, 2 hours sa hapon. Importante lang gumagana, umandar ang makina ng swimming pool araw-araw. Kasi once pag hindi na natin pinapandar niya, pag inabot 3 araw o 1 linggo pa, ang tubig ng swimming pool ay magiging yan. Kasi ang lumot, mag-umpisa doon sa bigat ng test, unti-unti hanggang sa dumadami yan, hanggang sa magkulay green ang tubig. So, malaki yung trabaho pag bumalik na sa zero. So, ngayon pa lang naalaga natin yung tubig, naging malinis. So, lagi tayong nag-maintain ng mga gamot o chemicals pa sa swimming pool natin. So, dito tayo sa filtration kanina ha. Pag sinabing filtration, yung manual guide tayo, may naman ng bearing. Pag sinabing open, open talaga. Kunyari, open ang 1, 2, ano ba yan? 1, 2, 4, 6, 7. So, open talaga dapat na yan. Kunyari, ito yon. Ito yung makina na yan. Buksan natin yung 1, 2, 4, 6, 7. Tapos, close valve naman is number 5 lang. So, hanapin natin ang number 5. Hanapin natin yung mga naka-open dyan na number 1, 2, 4, 6, 7. Kasi pag sinunod natin yan na guidelines, wala tayong mali talaga. Pag pinandar natin yung makina, i-system natin, talagang gumagana ng maayos yan, wala siyang mali. Bago namin nilagay yan dito kasi, nire-review namin yan para in case pag ginamit ninyo or natin, walang problema, gumagana palagi. So siguro naman, napaandar na natin lahat to, di ba? Wala namang problema sa'yo, di ba? Okay. Kung may tanong kayo, babalikan natin ha. Punta tayo sa filtration without chlorinator. Ganun lang naman yun. Sundan nyo pa rin yung number na nakalagay kung ano open, kung ano yung close, sundin natin yun. Nandito na tayo sa filtration without chlorinator. Punta tayo sa vacuum. Ang pagpa-vacuum, ginagamit lang natin kapag maglilinis tayo. Diba? Maglilinis tayo. So, dito tayo magpupunit sa vacuum. Ang nakalagay dyan is open valve 3, 4, 6, and 7. Closed valve is 1, 2, 5. Okay. Pag ang closed valve is 1, 2, 5, sundin lang natin. Kunyari, ito pa rin ang makina ha. Sample rin. Sundin natin yun. Kasi, minsan yung iba kasi, pag nag-vacuum, porkit dalawa yung vacuum sa isang swimming pool, binubuksan lahat yung mga bag na yun. So, ang mangyari, pag nag-vacuum ka, mahina yung higop ng vacuum mo dahil meron siyang kasabay. Dalawa sila naghihigop. So, hanggat maaari kung may mga ganyan na design kayo na-encounter, dapat isang valve talaga bukas na vacuum. Kunyari, vacuum 1, vacuum 2. Pag nag-vacuum ka, dapat pati yung isa. Para pag humigop si vacuum, malakas kasi, sulo niya yung higop, wala siyang kasabay. Pero sa atin naman dito, parang isa-isa lang, individual lang talaga. Pero minsan sa ibang mga design ng swimming pool, nangyayari ganun, magkatabi dalawang vacuum. So kailangan, pag nagbukas ka ng vacuum, isa na yung open, pero madalas naman maglalagay kami dyan ng optional. Pag sinabi optional, namili ka lang sa alin dyan sa dalawang valve na vacuum. Okay, punta tayo sa backwash. Nakalagay dito, backwash 1, 2, 3. Sundan lang. Patayin mo yung, kasi wala nakalagay na wala naman sinasabing open or close. Hanapin nyo na lang kung alin ang number na yung 1, 2, 5. Ganun lang. Tapos switch. Ngayon, yung backwash na yan yung, kunyari, itong gauge na to, mabot na ng 30 PSI. Pero sa amin kasi, 25 pa lang, naglilinis na kami. Pagdating kasi sa 25, para sa amin, risky na para sa filter. So, hindi na namin pinatapot ng 30 yan para maging delikado pa ang kalagayan ni filter. So, iniingatan din natin yan mga full maintenance para magtagal na natin equipment. Kaya 25 pa lang, naglilinis na tayo. Pagka 25 na, dito na tayo sa backwash. Ang paggamit ng backwash na yan, kunyari, na-operate na nila yan. 1, 2, 4, 5. 10 seconds lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagdating ng 10 seconds, automatic patay na naman sa makina. Tapos, i-release mo to. So, ang tubig na lahat na nandoon, tapon, palabas sa catch basin na. Di ba narinig yung sumingaw? Okay. Ganun lang yun. Ngayon, pagkatapos yung magbakwas, siyempre yung laman at saka yung dumi, natapon.
kailangan nyo ulit maglagay ng Dicaret powder. So, asan yung Dicaret powder? Pwede natin ilagay dito, buksan natin to. For example, ito yung makina na dinidrain natin, pinabakwas natin. Buksan natin to, tapos maglagay ka ng Dicaret powder. Sa akin, pag FL60 na filter, ang minimum ko is 2 tabo. Yung tabo na panligo natin. 2 tabo lang. Pero kung sa tingin nyo marami-rami pang dumi na kailangan matatanggal doon, pwede nung unti-untian na lang. Kasi maya-maya makupuno ng dumi ito Pero pag malinaw naman, check yung 2 tabo, okay na yun. Okay? Narinig nyo ba? Naintindihan nyo ba? Pagka ang backwash, naitapon mo na yung tubig, i-release mo to. Pagkatapos mag-release, wala nang hangin na lumalabas, bubuksan mo na naman ito para maglagay ka ng Dicaret powder. Backwash sir, patay mo ng makina. Patay mo na. Tapos set mo yung 1 to 5. Yes, set mo na. Tapos Ano yung 1 to 5 na yan? Open valve, close valve? Ang nakalagay dyan, wala nakalagay pero pag sinunod mo yan, sundan ko na itong makina na to. Hindi, ang ibig ko sabihin sir, wala nakalagay. Pero yung Wala. nakalagay, open valve ba yan siya? O i-open ko ba yung valve o i-close ko? Okay, basahin natin dito. Ito yung pub na to. Magbabakwas tayo. Ito kasi, kaya walang nakalagay na open o close yan kasi naka multi-port valve tayo, ay barrel flow. Pagka sinabing magbabakwas ka, pihitin mo lang yan, diin mo. Tapat mo sa bakwas. Hanggang mo lang ng... May nakalagay siya dyan. Ngayon, matatapon siya kasi ang higop niya, kunwari ito, vacuum. So, notice na sa suction niya is puro vacuum, magbukas ka ng isa dito. Tignan nyo. Magbukas ka ng isa. Kasi, dapat pag umandar si pump, may nahihigop siya. Ngayon, pagpasok ni pump,